Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher Barry James. Isa pong malakas na balakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y magkaisang manalangin. Let us pray. Hallelujah. Our gracious Heavenly Father, in the precious name of our loving Savior, our dearest Jesus Christ, we thank you so much, Father, for your greatness, for your goodness, and for your loving kindness, and your mercy endures forever. To the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, we thank you so much for your presence, O God, for your sweet holy presence. Thank you so much, O God, for your goodness, O God. Hallelujah. Once again, we ask you to anoint thy word, O God. Help me to bring forth thy message, and bind the power of darkness, remove hindrance, doubts, and unbelief, confusion. We command you to cast out in Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Tayo po ay unat pagod sa lahat. Ang pinakamataas na mga pagpupuri, the highest greeting of praise, glory, honor, worship, thanksgiving, and majesty belongs to our loving God alone. Amen. And you always acknowledge to give double honor and respect the man of God, the prophet of God, our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. And you always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida, to the beloved Almeida children with their respective families, to our webcast viewers, amen, at sa atong lahat may igsoon, amen. Mayong hapon ka natong tanan, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Purihin ng Diyos, mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoon, amen. Kapag tayo po'y nasa bahay-sambahan ng Diyos at tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon at damang-dama natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, lupa man ay langit na rin, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Talagang pinagpala ng Diyos tayong lahat sa iglesyang ito. Amen. Sapagkat nakatanggap tayo ng dakilang pagpapala ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag tayo maawit at nagpupuri sa Diyos at bumababa ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, ito na po yung tamang pagsamba. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, God heareth not the sinners, but if any man be a worshipper of God and doeth his will, him heareth. Amen. Ang Diyos ay hindi nakikinig sa panalangin ng mga makasalanan. Subalit, sino man ang sumasamba sa Diyos at gumagawa sa kalooban ng Diyos, pinakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ito yung tinatawag na when the true worship will occur. Sabi ng Biblia, God has many blessings in His store for the true worshipers. Ever say amen. Amen. He promised to be in our midst. Sabi ng banal na kasulatan, 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Amen. So the promise of God to be in our midst and intimate communion. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. He pour out His presence. Everybody say, amen. To send the manifestation of the Holy Spirit. Ito po yung manifestation ng banal na Espiritu Santo. Tayo po'y nakakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Everybody say, amen. Yung banal na Espiritu Santo sa panahon ng mga apostoles, during the days of the apostles, mga minamahal, he went to the upper room and fasted for 10 days, mga minamahal. And sabi ng Biblia, a rushing mighty wind, sabi ng Biblia, and they were filled with the Holy Spirit. Everybody say amen. Subalit tayo po napakasarap damayin ang banal na presensya ng Diyos. Yung nangyari sa kanila, yun ang nangyayari sa ating kapanahunan. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi ng banal na kasulatan, the promise of God is to those who fear Him. Everybody say amen. Ang pangpapala ng Diyos ay para sa atin na natatakot sa mahal na Panginoon. The book of Psalm chapter 34, mga minamahal, this chapter, mga minamahal, refers to the genuine fear the Lord. Everybody say amen. To those who fear the Lord. He promised to answer their prayers. He promised, mga minamahal, to encamp around the righteous. Everybody say amen. The angel of the Lord, sabi ng Biblia, encamp around the righteous. Nandito sa atin ang mga anghel ng Diyos kasama natin nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya napakapalad natin sa iglesyang ito, mga minamahal. Sobra-sobrang pagpapalang natanggap natin sa banal na iglesyang ito.
Nandito ang kapangyarihan ng Diyos. Nandito ang mga himala. Ever seen? Nandito ang manifestation ng Banal na Espiritu Santo. Sabi po ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, nandito ang protection ng Diyos, ang pag-iingat sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kindly open your Bible, mga minamahal, from the book of, dito po tayo mga minamahal, from the book of Deuteronomy, chapter 4, verse 40. From the book of Deuteronomy, chapter 4, verse 40. Kindly. From the book of Deuteronomy, chapter 4, verse 40. Thou shalt keep therefore his statutes and his commandments, which I command thee this day, that it may go well with thee and with thy children after thee, and that thou mayest prolong thy days upon the earth, which the Lord thy God giveth thee forever. Amen. Deuteronomio, Kabanatang 4, ang talatay 40. At yung iingatan ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking iutos sa iyo sa araw na ito upang ikabuti mo at na iyong mga anak pagkamatay mo at upang imapalao ng iyong mga araw sa ibabaw ng lupaing yaon na binigay sa iyo magpakilanman ng Panginoong Jesucristo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, godliness profitable. Everybody say amen. Kung ating ingatan ang utos-kautosan ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang mga palatuntunan, at ang lahat ng inuutos sa atin mga minamahal, ito'y upang ikabuti natin. Never say amen. Upang ikabuti natin maging sa ating mga anak. Kung tayo may mawawala sa daigdig na ito, sabi po ng Biblia, upang sila'y mapalaon ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupang iyaon. Ibig sabihin mga minamahal, isang malaking pagpapala para sa atin na tayo naglilingkod sa Diyos. Gumagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ebarzimen. Sapagkat kung ating iingatan ang kautusan ng Diyos, ang mga palatuntunan ng mahal na Panginoon, at susundin natin ang kalooban ng Diyos, ito'y isa'y kabubuti natin. Ebarzimen. At maging sa ating mga anak, ibig sabihin kasama sila. So makita natin kapag magligtas ang Diyos, buong sangbahayan, Ebarzimen. Minsan ganun ang paplano ng Diyos, mga binamahal. Ginagamit tayo ng mahal na Panginoon, maging sa ating mga anak. Ito'y kabubuti natin. Napakasama ng daigdig ngayon, Ebarzimen. Amen. Sabi nga ng Biblia, save yourselves from this untoward, wicked, mga minamahal, and perverse generation. Ebarzimen. Iligtas natin ang ating mga sarili sa likong henerasyon na ito, sa masamang henerasyon. Save yourself from this, sinasabi ng Banal na Kasulatan, faithless generation. So tayo po may pinagpala ng Diyos sapagkat nandito na tayo sa katotohanan, Ebarziman. Kaya ingatan natin ang kautusan ng Diyos para sa ikabubuti natin. Ito pinatawag na godliness profitable. Sabi po ng Banal na Kasulatan from the book of 1 Timothy chapter 3 verse 8. Kindly. 1 Timothy chapter 3 verse 8. Likewise must the deacons be grave, not double-tongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre. Amen. Unang Timoteo, Kabanatang 3, ang talatay 8. Gayun din naman ang mga diakono, dapat may husay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahahalay na kapakinabangan. Pagibasa po natin ng Titus, Kapitulo 3, versikulo 8. Tito, Kabanatang 3, ang talata ay 8. 8. Tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay nito ay ninanasa kong patatuhanan, may pagkakatiwala upang ang mga nagsisipanampalataya sa Diyos ay maging maingat na pananatihin ang mabuting gawa at mga bagay nito ay pawang mabubuti at papakinabangan ng mga tao. Amen. Every shout, praise the Lord. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Maintain a good works, ever amen.
Bilang Kristiyano, mga minamahal, inutusan tayo ng mahal na Panginoon na tayo mag-maintain ng mabuting gawa. Abang tayo gumagawa ng mabuti, mga minamahal, ito po'y kapakipakinabang sa bawat isa sa atin. Ever say amen. Merong mga bagay na dapat nating maintindihan at dapat nating mapanatili, mga minamahal, ang mabuting gawa. Kung tayo po'y gumagawa sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, hindi tayo malulugi. At hindi ka kakalimutan ng Diyos. Ever say amen. Kapag ginagawa natin, sinisikap natin gawin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, alalahanin ka ng ating mabait na Diyos. Ever say amen. Kaya sabi ng Biblia, God remember the righteous. Ever say amen. God remember the saints. Inaalala ng Diyos yung kanyang mga banal, yung mga matutuwid, yung mga gumagawa ng kanyang kalooban. Ever say amen. Ang mahal na Panginoon ay hindi niya kakalimutan ang bawat isa sa atin. Sabi nga ng banal na kasulatan, pwede bang kalimutan ng kanina ang kanyang anak na pinadededi, mga minamahal o pinapasuso, kaysa ang Diyos kakalimutan tayo ng mahal na Panginoon. Ever say amen. Kaya kapag gumagawa tayo ng mabuti sa harap ng mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Ever say amen. Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, may mga bagat dapat nating maintindihan. Bakit tayo kailangang mabuhay na mga Diyos? Ano bang benepisyo ng paglilingkod na ito? Ano bang benepisyo na tayo gumagawa sa kalooban ng Diyos? Ito ba'y meron pakinabang? Ever say amen? Isang tiyak na bagay, malaking kapakinabangan ang gumagawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Sabi nga na ba nalang kasulatan, mga minamahal, isa bang bagay na dapat nating maintindihan? Ano po, mga minamahal? Sabi po ng Biblia, sins unprofitable. Ever say amen. Ang kasalanan ay hindi magpakailanman mapapakinabangan ng tao. Sins, mga minamahal, sabi po ng Biblia, the wages of sin is death. Amen. And do not profit. Ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Ang bayad sa kasalanan ay walang pakinabang. Wala tayong mapapala kung tayo po'y gagawa ng masama sa harap ng mahal na Panginoon. Wala kang makukuhang mabuti kapag ikay gumagawa ng masama sa harap ng Diyos. Ever say amen. Subalit kung tayo po'y gumagawa sa kalooban ng Diyos, isang malaking kapakinabangan na tayo nandito ngayon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ever say amen. Way back mga 1987, nandun sa ibang bansa ang aking kapatid, mga minamahal, nagkatrabaho sila sa drilling, mga heavy equipment mechanics sila, nasa drilling sila kasama yung aking panganay, saka yung isa kong kapatid, dalawa silang nandoon sa Saudi Arabia. Abang nasa drilling sila, mga minamahal, yung isa kong kapatid nasa taas, yung isa kong kapatid nasa baba, malaking barena, nagbubutas sila sa lupa. Dahil kumukuha sila ng tubig, mga minamahal. Alam niyo po yung more than 30 tons, mga minamahal. More than 30 tons. Napakabigat nun, mga kapatid. Siguro yung more than 30 tons, baka silaki na ng coaster. Nandoon nakatali sa taas sa mga kable. Abang yung isa kong brother nasa baba. Ang sabi ng aking brother, biglang nahulagpos sa mga kable yung bakal na more than 30 tons at bumulusok sa baba. Nandoon yung aking kapatid sa baba. Split in a seconds, mga minamahal, nandoon na dapat babagsak yun. Nagulat yung aking brother, merong umawak sa likod niya, bigla siyang hinila, mga minamahal. Praise the Lord. Paghila sa kanya, mga minamahal, yun ang pagbagsak ng bakal sa kanyang kinatatayuan dapat. Mga minamahal, dugmok na dugmok. Ang sabi niya, kung hindi ako iniligtas ng Diyos, abo na lang akong ipauwi sa Pilipinas. Subalit kapag tayo gumagawa sa kalooban ng Diyos, ever say amen. Ang sabi ko sa mala pastor, beloved pastor, yung aking brother sumulat sa akin. Sabi niya, iniligtas siya ng Diyos. Sabi ng mala pastor, dahil sa prayer mo, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Kaya kapag tayo nandito gumagawa sa kalooban ng Diyos, hindi tayo malulugi. Hindi kalugihan nang tayo nakakilala sa mahal na Panginoon. Hindi kalugihan na nandito ka ngayon na nakaupo, nagpupuri, sumasamba sa Diyos. Ever say amen.
Kung ating susundin ang kalooban ng Diyos, ito'y malaking kapakinabangan sa bawat isa sa atin, maging sa ating pamilya. Sabi ng Biblia, maging sa iyong mga anak, pagkatapos mo, kasama sila, hindi kakalimutan ng Diyos, abang sila'y naglilingkod sa mahal na Panginoon at hindi walay sa paglilingkod sa Diyos. Kasama sila sa pagpapala sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ang kasalanan hindi mapakinabangan ni numan. Sin is unprofitable. Sabi po ng Biblia, do not profit. Ibig sabihin, wala kang mapapala kung magawa ka ng masama. At ang sinasabi ng Biblia, meron tinatawag na spiritual loss. Mga dahilan bakit nagkakaroon ng spiritual loss. Una, ang kasalanan. Everybody say amen. Sabi ng Jeremiah chapter 5 verse 25, kindly. From the book of Jeremiah, chapter 5, verse 25. Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good things from you. Amen. Jeremias, Kabanatang 5, ang talata 25. Ang inyong mga kasamaan ay naghiwalay ng mga bagay nito at ang inyong mga kasalanan ay nagsipigil sa inyo ng kabutihan. Everybody shout, praise the Lord. So your sins, sabi po ng Banal na Aklat, shall separate you from these things, from these good things. Everybody say amen. Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good things from you. Ang mga mabuting, ang mga bagay na dapat para sa ating pagpapala, maminamahal, mapipigilan dahil sa kasalanan. Yung blessings na darating sa iyo ay may hadlang dahil sa kasalanan. Everybody say amen. Sabi mo, mahal na Panginoon, ba't hindi mo pa ako pinagpala? Anong dahilan? Minsan, these things, sabi ng Banal na Kasulatan sa ating nabasa, withholden the good things from you. Everybody say amen. Your sins. Ang kasalanan pala ang naging dahilan. Everybody say amen. Kaya lahat ng kasalanan tanggalin natin sa buhay natin. Ito po ang nagbibigay ng hadlang upang hindi natin matanggap ang pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Your iniquities have turned away these things, these blessings, amen. And your sins have withholden good things from you. Kaya mga minamahal, ito po ang dahilan bakit mga minamahal may mga adlang sa ating mga prayers. Dahil sa kasalanan. At ang sabi ng Biblia, ano po yung mga dahilan bakit nagkaroon ng spiritual loss? Breast of trust. Breast of trust. Ibig sabihin ng breast violation of law o tinatawag na obligation or tinatawag na standard. Everybody say amen. Breast of trust. Kapag nandito yung tinatawag na breast of trust, yung violation of law or obligation or standard, yung standard ng Diyos, ito ang Biblia. Everybody say amen. Amen. The standard of God, sabi nga ng Banal na Kasulatan, of duty and responsibilities. Ito ang standard ng Diyos. Basahin natin lagi ito. Itatak natin sa ating mga puso't isipan ang standard ng Diyos, ang Bible, mga minamahal. Everybody say amen. Yung obligation, responsibility natin, nandito lahat. So mawawala yung magkakaroon ng spiritual loss dahil breast of trust. Everybody say amen. Kindly open your Bible from the book of Matthew, chapter 25, verse 27 and 28. Chapter 25, verses 27 and 28. From the book of Matthew, chapter 25, verses 27 and 28. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received my own with usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents. Amen. Matthew, Kabanatang 25, ang talata 27 hanggang 28. Gayon pala ibinigay mo sana ang aking salapi sa sipangalak na nakalang salapi, at ang aking pagdating ay tinanggap ko na sana ang ganang akin pati ng pakinabang.
alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Amen. Amen. Palakpakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Breast of trust. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, meron binigyan ng talento. Ang ginawa niya, hindi niya pinangalakal, itinago niya, mga minamahal. Pagdating ng tinatawag na nagbigay ng talento, inahanap yung tinatawag na usury, yung tubo, mga minamahal. Ang sabi niya, itinago ko ang talento. Sabi niya, at hindi niya ipinangalakal. Sabi ng mabait na Diyos, kukunin sa kanya ang sa kanya at ibibigay doon sa meron pa. Ibig sabihin, kapag hindi tayo mapagkatiwalaan ng Diyos, mga minamahal, mawawala magkaroon ng tinatawag na spiritual loss, embarrassment. Kaya dapat mapagkatiwalaan tayo ng mahal na Panginoon. Anong talentong ibinigay sa atin, anong pagpapalang ibinigay sa atin, gagamitin natin para sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Ang kaligtasan natin, ipagtrabaho natin. Ang dakilang regalo, gift ng Diyos sa iyo, ang kaligtasan mo. Embarrassment. Huwag mong pabayaan ang kaligtasan mo. Ipagtrabaho mo ang kaligtasan mo. Embarrassment. Ipangalakal mo ang kaligtasan mo. Dahil kung hindi mo ipangalakal ang kaligtasan mo, kukunin ang kaligtasan mo, ibibigay doon sa karapat-dapat, embarrassment. Magkakaroon na tinatawag na spiritual loss sa buhay mo, mga minamahal. Kawawa ka, darating ang panahon, hanapin mo ang Panginoon, hindi mo sumpungan. Uli na ang lahat, embarrassment. Kaya magkaroon ng spiritual loss dahil sa tinatawag na breast of trust. Hindi ka mapagkatiwalaan. Pangalatong bagay, yung tinatawag na worldliness. Worldliness from the book of Mark, chapter 8, verse 36. Devoted to the word and its pursuit, mga minamahal, rather than spiritual affair. So nagkakaroon ng tinatawag na devoted sa sanlibutan and its pursuit rather than spiritual affairs. From the book of Mark 8:36, kindly. From the book of Mark, chapter 8, verse 36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Amen. Marcos, kamarang 8, ang talatay ay 36. Sapagat ang pakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ano mapakinabangan pala ng tao? Ito ng what, sabi nga ng banal na kasulatan, what if a profit a man? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong pakinabangan pala? Wala tayong may pagmamalaki, embarrassment. Kaya itong kaligtasan natin, ito yung dakilang pribilehiyo. Mga minamahal, kahit mangkin mo ang kayamanan sa buong mundo, sabi ng Biblia, at mapapahamak ang iyong kaluluwa, walang kapakinabangan. Embarrassment. Walang makang kapakinabangan. Kaya hindi po pwede natin nga igambol yung ating kaligtasan sa sanlibutan. Embarrassment. Sabi na ba na kasulatan, what shall exchange for his soul? Ibig sabihin, ano may pagpalit mo sa iyong kaluluwa? Wala tayong may pagpapalit. Embarrassment. Kaya po mga kapatid, ito po ang tinatawag na spiritual loss. Bakit? Dahil sa tinatawag na worldliness. Another thing, false foundation. From the book of Luke, chapter 6, verse 49. From the book of Luke, chapter 6, verse 49. But he that heareth and doeth not is like a man that without a foundation built an house upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Amen. Lucas, kamarang 6, ang talatay 49. Sige, 49. Dadapat ang dumirinig at hindi ginagawa ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan. Laban sa iyo na hinampas ng agos at padakay na giba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon. Amen. Isa po ng malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, Paul's foundation. Datapot ang dumirinig at hindi ginagawa ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan, walang pundasyon.
Laban sa yaon ay hinampas ng agos at pagdakay nagiba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon. Paul's foundation, he that heareth and doeth the word of God is like a man without foundation. Ever say amen. Ang nakikinig ng salita ng Diyos at hindi ginagawa, kagaya ng tao nagtayo ng bahay sa balas, walang pundasyon. Ever say amen. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos nating napapakinggan, dapat nating gawin para tumatag tayo sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kapag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, kahit anong pagsubok dumaan sa iyo, kahit anong trials dadaan sa iyo, matatag ang iyong pundasyon. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Subalit yung mga nakikinig at hindi sumusunod, pagdating ng trials, lipad sila, mga minamahal. Mawawala sila sa paglilingkod sa Diyos. Hindi mo na sila makita sa gawain hanggang na doon na sila balik sa kasanlibutan. Kaya po mga minamahal, ang pinag-uusapan dito, yung ating pundasyon, Ebersimen. Ang magiging pundasyon ng bawat isa sa atin, ang paggawa at sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tatatag ang iyong pananampalataya, nakatanim ka sa pundasyon, matatag ang iyong pundasyon. Ang pinag-uusapan dito, kailangan magkaroon tayo ng matibay na pundasyon sapagkat bawat isa sa atin ay dinadaan sa matinding pagsubok. Ebersimen, hindi ka mananatili kapag wala kang pundasyon. Kaya po mga kapatid, paulit-ulit na sinasabi ng Biblia, we are not only a hearers of the Word of God, but also a doers. Palapakan mo natin ang malakas, ang mahal na Panginoon. Ebersimen, kasi kapin natin, yung anyo napapakinggan, mga minamahal, kailangan mag-ugat ito, Ebersimen, sa inyong mga puso, para kung anumang trials, hindi ka kayang gapain ng diablo, Ebersimen. Kahit anong pagsubok na dadaan sa iyo, hampas ang hangin, sabi ng Biblia, mananatili kang matatag. Bakit? Nagugat ka, meron kang pundasyon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ebersimen. Another thing, spiritual loss, imperfect service. From the book of 1 Corinthians chapter 3, verse 13 and 15. 1 Corinthians chapter 3 verses 14 and 15. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Amen. Unang Korinto, Kamarada 3, ang talay 14 hanggang 15. Kung ang gawa ng sinumay ay manatili ng kanyang itinayo sa ibabaw na yaon, siya tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit sa kanyang sarili ay maligtas gayon may hintulad sa pamamagitan ng apoy. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So ito po ang tinatawag na imperfect service. Causes of spiritual loss, imperfect service. Imperfect service. Lahat po na magsabi ng praise the Lord. Pag sinabing imperfect service, hindi perfectong pagsunod. Ebersimen. Hindi kumpleto. Hindi 100% na pagsunod. 50%, 30%, 40%, 60%, 80%, imperfect pa rin yun. Ebersimen. Amen. So ang kailangan ng Kristiyano magkaroon tayo ng perfect obedient. Ebersimen. Perfectong pagsunod para hindi mawala ang kaligtasan mo. Wala kang sisisihin pagdating ng araw kung hindi yung sarili, Ebersimen. Hindi mo pwedeng ituro siya dahil sa kanya, hindi. Ang kaligtasan natin, kanya-kanya. Palapakan mo natin malakas ang mahal na Panginoon. Perfect obedient. Causes of spiritual loss, imperfect service. Nakikita ng Diyos na hindi perfecto ang iyong pagsunod. So gawin mo ngayon, iperfecto mo na ang pagsunod mo sa ating mahal na Panginoon. Ebersimen, praise the Lord. Dahil kung hindi perfecto, masusunog. Ibig sabihin, walang kwenta, maminaman. Napakapalad natin, mga kapatid. Itong iglesyang ito talagang pinreserve ng ating mahal na Panginoon. Pinreserve ng Diyos ang mga katuruan dito. Pinreserve kayo ng mahal na Panginoon. Bakit? Perfecto ang inyong pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.
Dahil kung hindi perpekto ang pagsunod ng iglesyang ito, baliwala. Amen. Ibig kong sabihin, mga minamahal, hindi mananatili. Sabi nga ng banal na kasulatan ng inusik ang mga apostoles, mga minamahal, merong isang nagbabala, ang sabi niya, huwag niyong gawin yan. Kung yan ay sa Diyos, kung yan ay hindi sa Diyos, mawawala yan. Subalit kung yan ay sa Diyos, masumpungan kayo nakikipag-away sa Diyos. Ibig sabihin ng iglesyang ito, dumaan sa iba't ibang pagsubok, mga minamahal, subalit matatag pa rin na nanatili. Bakit? Nandito, ito ang totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon. Perpektong pagsunod ang iniling ng Diyos sa atin. Ever say amen. Causes of spiritual loss in perfect service. Yung hindi perpektong pagsunod, paglilingkod sa mahal na Panginoon, ito ang magiging causes na ikaw ay mawawala sa mahal na Panginoon. Bakit? Hindi perpekto ang pagsunod mo, wala kang pundasyon. Ever say amen. Kaya mga minamahal, malaking kapakinabangan kung tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, all scriptures are profitable for doctrine, for correction, for instruction. Amen. That the man of God may be perfect. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. And may be ready to use for a good work upang magagamit kayo ng mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos, ito ang magpe-perfecto sa atin. That the man of God may be perfect. Ang salita ng Diyos natin pinag-aaralan dito, ito ang bugtong na magpe-perfecto sa atin. Never say, praise the Lord. Bakit natuto tayong magpuri sa mahal na Panginoon? Bakit natuto tayong mamuhay na may kabanalan? Bakit natuto tayong mag-ayuno? Ever say man? Dahil sa salita ng Diyos, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So all scriptures are profitable. Amen. For correction, for instruction. So, the Word of God, mga minamahal, allowed to inspire you, to encourage you, ever amen. And at times, reprove you, mga minamahal. It holds the blueprint for your salvation and for your happiness. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos, ito ang magtutuwid sa atin. Ang salita ng Diyos ang magpaperpekto sa atin. Ang salita ng Diyos ang magpapatibay sa ating pananampalataya. At ang salita ng Diyos ang daluyan ng pagpapala na gumula sa ating mahal na Panginoon. Ang ating beloved honorable pastor, ipinangaral niyang salita ng Diyos noong araw, sabi nila, sino kayang mananatili? Nagturo ng kabanalan, nagturo ng tithes, ang sabi nila, walang makasunod niyan. Sinong mananatili? Pero baligtad sa kanila, kaisipan. Bakit lumago ang Jesus Miracle Crusade? Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Bakit nanatili yung mga kapatiran na mainit na naglilingkod sa Diyos? Bakit nanatili lang mamuhay na may kabanalan? Bakit nanatili silang magbigay ng kasampung bahagi at kaloob? Dahil pinagpapala sila ng ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil ito ang tinatawag na instrumentality of truth, the Word of God. Ever say amen? Ito ang ginagamit ng Diyos para ituwid tayo. Transformed by the truth. Ibig sabihin, babaguhin ng buhay natin, maging matatag tayo sa ating paglilingkod sa magitan ng salita ng Diyos. Ever say, praise the Lord. Kaya po ang salita ng Diyos, ito tinatawag na blueprint for your salvation, for your happiness. Kaya mga minamahal, pabayaan natin ang salita ng Diyos ang ating gawin. Bakit? Nandito ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Paano maligtas yung kapatid ko kung hindi siya nakinig ng salita ng Diyos? Ever say amen? Amen. Paano siya iningatan ng mahal na Panginoon kung hindi totoo yung sinasamba nating Diyos dito? Ever say amen? Kagilagilalas na gawa ng Diyos ito sa buhay natin para maluwalhati natin ang ating mabait na Diyos. Ever say, praise the Lord. Sino nagligtas sa Kanya? Sino kamay ang humawak sa Kanya? Para atakin siya, mga minamahal, sa ganung kabilis na pangyayari. Walang makapagliligtas sa Kanya. Ever say amen? Walang makapagliligtas sa Kanya dahil yung bakal na more than 30 tons, napakabilis ng bulusok nun. Hindi niya alam na sa taas. Pero mas mabilis ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, dahil sa salita ng Diyos natin napakinggan dito, dahil sa Ebanghelyo na pinangaral ng ating beloved parents in the Lord,
natin pinaniwalaan, totoo, buhay ang salita ng Diyos. Ever-simen, ibig sabihin, ganun kamapapalad natin. Ang Ebanghelyo, ang kaligtasan totoo sa ating church. Habang kumakawit yung mga children's choir, hindi ko mapigilan yung aking pagluha. Ever-see, praise the Lord. Mga adults choir, mga youth choir, mga pioneers choir, napakapalad natin, naging member tayo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ever-see, man? Sabi nga mamaya, a great blessing to be part of this church. Ever-see, man? A great blessing to be part in this church, to this church, where signs, wonders, and miracles are manifest, where the joy of the Holy Ghost are manifest. Everybody say, praise the Lord. Wala tayong makikita ng ganito. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, ikutin yung Bisa Cebu. Makakita ka ba ng Jesus Miracle Crusade na kagaya o ng pananambahan na kagaya ng Jesus Miracle Crusade? Di ba? Mga iba't ibang pundok, iba't ibang sekta, mga minamahal. Hindi natin makikita ang ganitong pagsamba. Ever-simen, nandito ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Umiyak tayo sa kagalakan, sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Sang iglesia, sang iglesia ka makahanap ng ganito. Kahit ikutin mo ang Cebu, wala kang makita. Amen? Anong sekta, anong denominasyon ng reliyon, merong ganito? Wala. Makikita natin sa totoong iglesia ng pahalapan ng Jesus Church, the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya po mga minamahal, it's a great blessing to be part of this great church. Ever say amen? Amen. Sabi nga ng Biblia, where signs, wonders, and miracles are manifest. Amen. Where the apostle doctrine is observed. Ever say amen? Where the gospel of Christ is proclaimed. Ever say amen? And where the joy and the Holy Ghost is manifest. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, mga bagay na dapat nating pahalagaan, itong papahalaga sa inyong paglilingkod sa mahal na Panginoon, ito yung great blessing. Ever-simen, sabi nga ng banal na kasulatan, ito'y nakakabuti sa iyo, maging sa iyong mga anak pagkatapos mo. Hindi matatapos ang pagpapala sa buhay mo, maging sa iyong pamilya kapag ikay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ever-simen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, but godliness is profitable. Ang pagkabaka-Diyos na buhay, ito'y kapakinabangan. Anong bang pwede po natin pakinabangan? Kindly open your Bible from the book of Matthew, chapter 5, verse 29. From the book of Matthew, chapter 5, verse 29. And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Amen. Matthew, Kabanatang 5, ang talatay 29. At kung kanang mong mata ay napagpapakisod sa iyo, ay dugutin mo at itapon, sapagkat may mapakinabang ka pa, mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ano bang dapat nating maintindihan na maging pakinabang? If thy right eye offend thee, sabi ng Biblia, pluck it out and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and that thy whole body shall be cast into hell. Kung ang iyong mata raw ay nakapagpatisod sa iyo, dukutin mo, pluck it out. Kung ang kamay mo makapagpatisod sa iyo, cut it off. Kung ang paa mo makapagpatisod sa iyo, cut it off. Ever-simen. It is better for you, maim. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahalo yung tinatawag na lumpo kaysa ibulit ka sa impyerno. Ever-simen. Mga minamahal, ibig sabihin, sa atin napakalaga ng kaligtasan, hindi ganun, ibig sabihin na dukutin mo. Ang ibig sabihin na cut it off, pluck it out, putulin natin ang kasalanan sa buhay natin. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Mapakinabangan pa, sabi ng Biblia. Ibig sabihin, mahalaga ang kaligtasan. Ganon pala kahalaga ang paglilingkod natin sa Diyos.
Kung ang ating kamay nagpapakasala, putulin. Hindi ordinary putulin. Ibig sabihin, putulin natin, itigil natin, amen. Para tayo po'y makapasok sa karya ng Diyos. Malagang kaligtasan ito, mga minamahal. Wala nang tayong hahanapin sa iglesyang ito. Amen. Kahit mga international evangelists sa Amerika, nagpupunta dito sa Pilipinas, namamangha sila, mga minamahal. Amen. Ang sabi nila, parang merong paborito ang Diyos. Hindi ibig sabihin na merong paborito ang Diyos. Ibig sabihin tayo nakasumpo ng habag at biyaya sa harap ng ating mahal na Panginoon. Bakit daw doon hindi ganon? Katamis ang presensya. Ba't dito grabe raw katamis ang presensya? Bakit mga minamahal? Sabi ng Biblia, I love them that love me. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang presensya ng Diyos na sa atin, wala namang ganitong pananambahan sa Amerika. Amen. Pinakamahaba ng 2 oras sa kanila. Amen. Pero sa atin mga minamahal, umaabot tayo ng 5 oras mahigit mga minamahal sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ni Beloved Minister Luke, nang nandito siya sa dako ng Tabunok, mga minamahal, meron siya narinig na nag-aawitan. Sabi niya, kumising ka. Sabi niya sa kanyang Beloved Sister, nag-start na yung gawain. Pagtanaw niya sa relos, 2:00 ng madaling araw. Paglabas niya sa bahay, nakita niya ang mga workers nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Akala niya nag-start ng gawain. Hindi. Morning prayer pa lang yun. Madaling araw, ever say, praise the Lord. Amen. Pagkatapos, mga minamahal, nakita niya ang mga choir. Hindi tumatayo kung hindi nakapag-fasting ng 10 days. Kagaya na nag-testify kayo ng last of Friday service. 65 years old, nakapagtapos ng 10 days fasting, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito'y gawa ng Diyos, amen. Mga minamahal, ibig sabihin talagang Diyos ang gumagawa, kumikilos sa atin. 65 years old, magpasting ka ng 10 days. 2 kainan pala, maduling ka na, amen. Malipong ka na, amen. Pero nakita natin, kasama natin ang ating mahal na Panginoon, amen. Praise the Lord. Amen. Ako'y natutuwa sa iyong testimony last Friday, mga minamahal. Sabi niya, gi-quarantine pa ako 5 days. Sabi ko, hindi po quarantine yun. Inalagaan po kayo ng another 5 days para makakain kayo ng maayos. Amen. Dahil hindi naman pwedeng kumain kayo ng matigas, mga minamahal. Naalala ko, nagpapasing kami sa Manila. 10 days kami ang kursada. Meron akong katabi baguhan. Nauna siya mag-break sa akin. Siguro mga 7 days ako siya, 10 days na siya. Sabi niya, Brad, uwi na ako. Sabi ko, baguhan ka? Oo. First time mo? Oo. Uwi na ako, Brad. O sabi ko, ganito ha? Huwag kang kakain ng ganito, ganito. Ay, ganun po ba, Brad? Sabi niya, oo, bakit? Ang inisip ko ngayon, dadaan ako sa may kari-kari, yung tinatawag na mga minamahal na piyesta doon sa dako ng Manila. Sa may ihaw-ihaw, sa may Quezon City. Sabi niya, orderin ko, dami ko na yun nilistang orderin, Brad. Sabi ko, hindi pwede, palapakan natin. Mamamatay ka niya, never see me. Naman sabi ko, hindi ka pwede. Sabi ko, ito ay salamat. Ngayon, ordained preacher na yun. Si Brother Louie Angeles, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Daring may ketong yun, mga minamahal. Pagkatapos niyang kursong architecture, pagkuha niya sa kanyang diploma, umiiyak yung mga kasama niya sa kagalakan, pero siya umiyak sa kalungkutan. Dahil sabi ng doktor, isang araw ka lang hindi mag-take ng gamot, mag-multiply ang mikrobyo sa katawan mo. So mga minamahal, wala na siyang pag-asa, mga minamahal na gumaling sa kanyang ketong. Mga minamahal, subalit dumalo sa kursada, mga minamahal, pagtanggap niya, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon at siya'y nagpabautismo, luminis ang kanyang buong katawan. Ever say, praise the Lord. Amen. Luminis hanggang ngayon, wala na siyang ketong. Dati, dapat sa kanya mga minamahal, itatapon na lang siya doon sa leprosarium. Mga minamahal, sa lugar ng mga ketongin at magantay ng kamatayan doon. Mga minamahal, subalit kinabagan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang ketong, walang ibang magpagaling ng ketong, ang Diyos lamang. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ni Naaman, si General Naaman ng Syria, nang siya ay pinagaling ng Diyos sa kanyang ketong, dahil lumapit siya sa propeta ng Diyos, at ang sabi ng propeta ng Diyos, pumunta ka sa Jordan River, lumubog ka na 7 beses. Mga minamahal, siya'y sumunod, lumubog ng 7 beses, pag-ahon niya sa tubig, wala na ang kanyang ketong. Palapakan natin ang mahal na Panginoon.
Dito mga minamahal, yung mga ketongin, pagkatapos bautismuhan sa tubig, sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, luminis ang mga ketong. Everybody say, praise the Lord. Walang gamot na tinakes ever semen. Si Brother Luisito Angeles, saksi ako sa kanya, katabi ko siya. Kaya nung siya mag-fasting ng first time na po 10 days, akala niya ganun pala, na mag-break na siya ng kakain na siya sa restaurant. Sabi ko, hindi. Another 5 days, mag-light break ka muna. Juice, fruits, at saka mga soup na pagkain. Ay, ganun ba? Kaya sabi niya, alam mo ba, ginamit ka ng mahal na Panginoon, sabi niya, nung nagpa-fasting tayo ng 10 days, ginamit ka ng mahal na Panginoon. First time ko, sabi niya, sana patay na ako kung hindi ako mo pinalalahanan. Sabi ko, hindi, may plano ang Diyos, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ngayon, wala nang ketong ordained preacher ng ating banal na iglesia. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Sinong makapagbagaling ng ketong? Wala. Yung merong ketong na abogado, mga minamahal, sabi niya, susunugin na lang, nagkaisa yung buong yung barangay. Susunugin na lang siyang buhay dahil sa kanyang ketong. Makita mo naman yung kanyang kamay, talagang nangabaloktot. Sunog yung katawan. Ano yung ketong masusunog yung katawan mo Iitim sa ketong. Wala na siyang pag-asa. Pero nang siya'y dumalo sa crusade, mga minamahal, dumanggap sa bautismo, mga minamahal, pinagaling ang kanyang ketong. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Tayo na sa katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Isang mabuting bagay na tayo nakasumpong sa iglesyang ito. Maliwanag pa sa sikat ng araw na tayo sa katotohanan at ang Diyos ay totoo at ang langit ay totoo at ang ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. May langit na nag-aantay sa atin. Everybody say, praise the Lord. Napakaganda ng awitin ng ating simbahan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Nandito ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Everybody say, amen. Bakit tayo sumusunod kasi sa kalooban ng ating mahal na Panginoon? Everybody say, amen. Bakit tayo po kasi nagpapahalaga sa ating kaligtasan at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos? Kaya naman, pinagpapala tayong lubos ng ating mabait na Diyos. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Lahat po tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. At tayo po'y umawit sa mahal na Panginoon. Kung meron tayong mga bisita, dalhin po sa harap. At kung wala naman po, tayo po'y tuloy-tuloy na rin sa ating Holy Supper. Ating pong Holy Supper ngayon, mga minamahal. Praise the Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercies never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. As all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire. Yes, Lord. Hallelujah.
the Father. I know you as a friend. And I have lived on the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Amen. Galing ko na Diyos. Mga minamahal niya kita karon sa sagradong bulhaton, sa paghandom, sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo, maigsoon. Ingon sa balang kasulatan para sa atong mga bisita nga wala ba nakadawat sa bautismo, dili pa kamo apil sa atong Holy Supper sa atong banal na panihapon. Katulamang na bautismoan mo imo apil, maigsoon. Apan kung gusto mo magbabautismo uman sa atong panagsimba, pwede kang mo apil sa atong Holy Supper sa banal na panihapon. Ug akong usbon pagsulti mga igsoon, anya kita karon sa gradong bulhaton sa paghandom sa kamatayon sa Ginoong Jesucristo. Nagyon ang balang kasulatan sa diya buhaton nyo kini ingon sa Ginoo, susihan ninyo yung kaugalingon. Susihan nato atong kaugalingon, din kita nagkulang sa Dios. Og mga umpisal kita sa Ginoo, mga ikatag pasaylo sa Ginoo. Hallelujah. Nagyon ang pulong sa Dios sa tanang mudawat kita, tanang mga kaigsoon ko na maginulsol kita mga igsoon. Hallelujah.
Kung isugid na itong atong mga salabuutan ng Diyos nga magpasaylo ka na ito maigsoon. O ganing orasa ang atong kasalo, ang banalang presensya sa Ginoo maigsoon. Siya mismo ang atong kasalo sa atong banal na panihapon karon. Busa mga minamahal, atong pasalamatan ng pagkamaayo sa Diyos sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Ako ang iyong tanan sa mga pag-ampo, mga minamahal. Langit mga amahan sa ngalan mo, Ginoong Yesus, Ginoo. Ning orasan niya kami, O Diyos, sa sagradong bulaton, sa paghandom sa kamatayon sa iyo mo sa krus sa Kalbaryo, Ginoo. Na kami sa balang panihapon, O Diyos. Ginoo, pasaylo kaming tanan sa mga pagkukulang, O Diyos. Imo kaming tako sa pagsalo sa banal na panihapon, O Diyos. Panalanginan kaming tanan, Ginoo. Hallelujah. Pasaylo ang matago sa kanawa, O God. Hallelujah. Ino mo makasing-kasing, O Diyos. Hallelujah. Imo mo kaming tagos, Ginoo. Hallelujah. Pasilo ang mga katawan, Ginoo. Hallelujah. Ingurasay mo kaming tagos sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Amen. Atong kaon ang tinapay, mga minamahal, kinisimbolo sa lawas sa atong Ginoong Jesucristo na ginang Biblia. O siya nagpasalamat, gitipik-tik pini, og nangingon kini ang akong lawas, na bayubay sa krus sa Kalbaryo. Sabi ng Biblia, and when given thanks, he break it and said, take it, this is money which is broken for you. This do in remembrance of me. Atong kainin, mga minamahal, praise the Lord. Atong gawa ng katas ng ubas, simbolo kini sa dugo sa atong Ginoo maigsoon. O naginambalang kasulatan, after the same manner also he took the cup when he have supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This day you drink in this too, as you drink it in remembrance of me. Atong inumin, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah.
Magampo kitang tanan mo igsoon sa itong mga panginanglan sa Ginoo. Let us pray po sa inyong mga pangangailangan sa mahal na Panginoon. Lahat na may karamdaman, mga problema, ating idulog sa ating mahal na Panginoon. Mga kahilingan ninyong mga minamahal. Tayo pa magkaisang dumalangin. Praise the Lord. Dakilan namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mabanal. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin ng aming pilapit ng Honorable Pastor Willis Nadalmeda. Narito kami nandikluhod, minsan na pa nagpapakumbabang loob. Patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkukulang. Muli kiling mo yung pandinig sa aming mga panalangin sa oras na ito. Butin mo ang pangangailangan ng bawat kapatiran. Batid mo ang kalang mga kahilingan, mga problema, mataglay na karamdaman. Pagalingin mo lahat na may karamdaman, lutusin mo ang mga problema. Abutin mo ang kalang pangangailangan sa financial, sa material, lalo tigit sa spiritual. At gayon din po sa kalang mga loved ones na wala pang kaligtasan, tawagin mo sila na maglingkod sa iyo. Ingatan mo po sila sa araw-araw. Ilayo mo sa mga aksidente, mga disgrasya, sa kanilang mga araw-araw na magbabibiyahe, pamumuhay. I-provide mo ang kanilang pangailangan. Palakasin mo silang lahat. Mabang buhay, maging sa kanilang mga malas sa buhay. Pagpalain mo kami lahat sa oras na ito. In the mighty name of Jesus. Amen. Ipandong kamot sa inyong ulo, mga minamahal. Ang pikas sa parte sa inyong lawas, maigsoon. At ang una-unahon, maigsoon ko ang buot ang Diyos. Ang iyang kamot may nagpandong kaninyo, ebarsimen sa unang pag-ampo sa atong malapastor, na may mawala na tayo liyanso niya, kaya naginusara ako diri, maigsoon. Sige po, ipatong kamot sa inyong ulo, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Langit nung amahan sa ngalan mo, Ginoong Yesus, sa unang mga pag-ampo sa aming beloved pastor, among gigamit ang imong halandong ngalan, Ginoo. In the mighty name of Jesus, and bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hindi mo na masakit, magkaramdaman, lumayas ka sa mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hindi mo ng karamdaman, problema, panlalapaypay, panlalamig, mga kainaan, mga bisyo, lukewarmness, lust of the eyes, lust of the flesh, vanity, vainglory, cast out, evil thoughts, anger, hatred, cast out, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Problem be solved in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. At bilang pagpuring pasalamat sa mahal na Panginoon, lumukso tayo ng malakas na 3 beses, sumigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po dadako muna sa ating announcement. Mga minamahal, patuloy po yung ating special offering dahil malaki po yung ating gastusan. Every amen. Yung ating church sa dako ng Olango Island, nag-layout na po sila doon, mga minamahal. Nandun na yung mga materyales. So, kailangan din talagang makagawa tayo ng chapel doon dahil wala po tayong chapel doon dahil nasira ng bagyong Odette. So, sa ngayon, nag-uupa lang sila. So, ngayon, nagtatrabaho na sila para sa ating chapel doon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. At dito naman po, mga minamahal, tuloy-tuloy po ang ating trabaho. Amen. Kaya tuloy-tuloy din po ang ating gastusan at meron po tayong crusade this coming Tuesday and Wednesday sa dako ng Camotes Island, Ebarsimen. So magkrusada muna tayo sa Camotes, maminamahal. Pagkatapos magkukrusada rin tayo sa dako ng Zamboanga this coming September 24 and 25. So tuloy-tuloy ang gastusan natin, Ebarsimen. So tayo po'y magkaloob, maminamahal, para sa pangangailangan ng iglesia. Ako po'y manalangin. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Basbasan mo po ang bawat kamay na magkaloob sa oras na ito at ibalik mo na makalibong beses sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, ating announcement, ating pong pananambahan every Sunday, 10 to 3, Wednesday, 5 to 9 na po tayo sa Wednesday. Kay meron na pong klase yung mga nag-aaral, so nag-adjust po tayo ng oras. Praise the Lord. So, para Wednesday po, 5 to 9 tayo this coming Wednesday. Magsimula tayo ng alas 5 hanggang alas 9 ng gabi para makahabol po yung ibang kapatiran. Everybody say, praise the Lord. At yung Sunday natin, ay yung Friday natin, 6 to 10. Dahil meron na pong klase. So, purihin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan po ang ating announcement, mga minamahal. At pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, yung po mga gusto magpalihans, yung mga merong gusto magpalihans na lang yung iba, okay na po yun. Everybody say amen. Ay nag-isa lang po ko ngayon. Wala po tayong, kulang po yung ating preachers sa dami ng ating gawain. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. At lahat po tayo tumayo, mga minamahal.
bilang ang pagpasalamat sa mahal na Panginoon. At ibigay po natin ating closing prayer sa ating beloved brother, Larry Delmo. Praise the Lord po. God bless you po sa ating beloved Lord Richard. Mangyayman lang, magkaisa po tayong manalangin sa ating parang paghiwalay. Dakila magpala po ang banal sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesus. Malapay, maraming salamat po, malapay nun. Sa lapang palangis mo sa bawat tugtuin magawain, malapay nun, maraming salamat, malapay nun. Maging sa pag-imsi sa awiting mo, joyful song, solemn song, awiting mahal na Panginoon, sa patutuon ng kapatirang po, paano po sila pinagpala, mula po siya naglingkod sa mga gawain sa mga sa maraming salamat po, malapay na. Maging sa pagpaliwanag sa kaputandog, sa mga patirang walang sawa, nagbibigay sa ilang kaputandog, ito yung nagamit sa mga gawain, malapay na. Maraming salamat, malapay nun, salamat din po, malapay nun, sa alawating mga choir, malapay nun, sa imatamis sa presensya, na patuloy binuhos mo ng kapatunay, kayo sumasaming sa hapon ito, maraming salamat, malapay nun. Higit po namin pinasalamatan, iba na salita, malapay nun. Nabibigay sa aming kalakasan sa paglingkod po siya, malapay nun. Maraming salamat sa iyo, malapay nun. Sa hapong ito, kami pinagkaisang manalangin, sa umalong sa abdalangin po na pinagbigalang mga pastor, Willie Estrada, malapay nun. Sa pagkangin, paghiwalay-hiwalay mo, bawat yung dakilang presensya at pag-ibig, sumasaman, samahan mo kami sa pag-uwi, sa mga kapatiran sa pagtawid, sa daanan, ingatan mo malapay sa pagsakay, maging sa mga kapatiran sa pagmaneho ng sakyanan, malapay, ingatan mo ang bawat sa amin, malapay nun, mga karating po kami sa kanya-kanyang tahanan, naligtas, malapay nun, at susunod gawain sa araw ng Pilus, ibalik mo ang bawat sa amin, upang kami sambahin sa Espiritu at katotohanan, itong ang samo dalangin sa matamis at makapahingan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. We love in the Lord po, but our dearest Jesus loves you po. Magkamayan po tayo. Pagpalain po kayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.